Magandang araw, ako po si Bal ng Musika Rides sa Kwento Musikero. At welcome po sa ating channel. Ngayong araw ay ang aking huling biyahe siguro para sa ating first 500 ng ating ADB 160. Andito pa rin ako sa Navotas ngayon. Ang oras ay alas 8:12 ng umaga. Medyo mainit na. Ang maaga pa lang mainit na. So ito na yung ating huling biyahe para makuha natin yung ating first 500 kilometers na Odo. At makapag-change oil na rin. Ang tinatakbo na ng ating ADB ay nasa 450. Ito pa yung galing ng Laguna. Tapos inikot-ikot ko lang dito ng malapit-lapit lang sa amin. Nakuha natin yung 450. Pero bago yan, magpapakarga muna tayo. Yan. Ganda ng ano dito, ng shell dito sa Navotas. Mukhang yayamanin. Dito, pila tayo rito. And after dito, mapakita ko sa inyo yung ating pupuntahan. Okay, nakapagpakarga na tayo. Pero ngayon, dito muna tayo. Saglit. Mapakita ko muna sa inyo yung ating pupuntahan. Yung ating ruta ngayong araw na to. Okay, ang punta natin ngayon ay sa may 7. Tama ba ako? 7 Jess sa yan 7 Jess Hills sa may Doña Remedios, Trinidad Central, Luzon. Ito yung DRT. Tingnan natin yung ating ruta. Ayan. Tatakbo tayo ng 2 hours and 26 minutes. Pagkaraan ng 300 metro. Ayan, meron tayong 84 kilometers na babiyahihin ngayon. So, saktong-sakto lang yan para makuha natin yung ating first 500 na Odo. Ayan, so tara na. Biyahe na tayo. Okay. Ang unang plano ko talaga is mag kilometer 90 dapat ngayong araw na to. Infanta dapat. Kaya lang naisip ko, nakapunta naman na ako doon. Dala ko yung aking RC250. So para maiba naman, naisip ko na dito naman mag DRT naman ako dahil hindi ko pa talaga ito napupuntahan. At least ito bagong experience na naman, bagong lugar. May bago tayong ma-unlock ngayong araw na to na lugar na mapupuntahan. Sayang yung ano ko, dala kong SJ cam, nakalimutan ko yung cable. Hindi ko tuloy magagamit. Kakamadali ko yun, nakalimutan ko pa. So ang daan natin ngayon ay MacArthur Highway. Lalabas tayo doon tapos dire-diretso lang. Hindi ko alam kung padadaanin tayo ng Bukawi or bypass road. Hindi ko talaga alam. Hindi pa kasi ako nakakapunta ng DRT. So sundan lang natin yung ating trusted na Waze. Siyempre pag hindi mo alam, magtiwala ka kay Waze. Andito pa lang naman ako sa Caloocan ngayon. Ayan, palabas tayo ng Tugatog, Malabon. Andito na tayo sa parting May Kawayan, Bulacan. At ang oras ay 8:45 ng umaga. Mabilis lang naman yung biyahe mula sa Navotas hanggang dito. Hindi masyadong matraffic dahil nga umaga pa lang. Well, hindi ko alam kung ano yung may expect natin sa DRT. Kasi sa video ko lang siya nakikita dito rin sa YouTube. Tumitingin-tingin lang din ako ng mga lugar dito. Marami raw dito pwedeng puntahan na lugar, mga paliguan. Kaya lang hindi naman natin target maligo ngayon eh. Ang gusto naman natin ay matapos itong ating break-in period, yung first 500 natin. At syempre, mas gusto natin yung nature tripping lang. Makakita lang tayo ng magagandang lugar. Okay na sa atin yun. Gaya ng ating ginawang Laguna Loop. Anyway, maraming salamat nga pala sa lahat ng mga nanood ng ating video na yon. Yung ating ginawang Laguna Loop. Tinest natin itong ating motor kung kakayanin niya ng isang puno, isang full tank lang. Nakabalik tayo ng mula Navotas, Laguna Loop, pabalik ng Navotas ulit,
kinaya niya yung isang full tank lang, may natira pa. Well, yun lang yung nakakatuwa talaga dito sa ating ADV. Malakas yung power niya pero hindi malakas sa gas. Doon sa ating ginawang Laguna Loop, hindi naman tayo napunta kung saan doon, na puro daan lang. Kung ano lang yung madaanan natin na magandang lugar or mga landmark, picture lang, ganoon lang naman. Pero nag-enjoy ako ng sobra doon dahil ang ganda ng lugar. Marami rin tayong nakitang magagandang lugar. Although hindi naman natin napasyalan lahat yung kabuuan ng Laguna, pero nakita natin, nadaanan natin yung mga magagandang landmark, yung mga may mga lawa rin doon maganda yung lawa doon. Dito naman sa DRT, ang nakita ko lang naman na babagay sa trip natin na pang nature lang is yung 7 Jes. Kasi nakita ko doon sa mga video, meron doon parang hills na overlooking siya, na pwede ka mag picture. Yun lang naman. Sa ganong bagay okay na ako, solve na ako Tapos maghahanap lang tayo ng masarap na 3-in-1 dito. Nakapihan. Okay na yun. Nagpatay muna ako ng Waze kasi kabisado ko naman dito. Itignan lang natin, mag-open ako ng Waze pagdating na doon sa Bukawi, kasi doon hindi ko alam kung saan tayo padadaanin. Baka Magpandi, Bulacan, or kung saan man, baka Santa Maria. Kaya doon natin malalaman yan. Yan, chill lang naman yung natin, yung takbo natin. Hindi naman tayo nagmamadali dahil wala naman tayo nahabol na oras. Tsaka hindi naman talaga ako nagpapatakbo ng mabilis. Pero doon sa Laguna, doon medyo nakapagmabilis tayo doon. Nakapag 100 plus din tayo kahit paano. Dahil maluluwag yung daanan malalaki yung kalsada, diba? So kung tumatakbo lang ako doon ng mga 50, siguro mukha akong tanga doon. Sana masubukan nyo rin yung Laguna Loop. Magandang experience talaga siya, promise. Lalo siguro kung mayroon kang OBR, para ma-experience yung dalawa, yung ganda nung Laguna. Sigurado may enjoy mo kung mahilig ka sa nature talaga. Ayan, ito yung Castillo. Hindi ko alam kung sino pa rin yung hari hanggang ngayon dyan Ayan siya. Ganun pa rin yung tsura niya mula dati. Oras natin, alas 8:57. At gusto ko magkape. Nabitin ako sa kape. Nakaisang kape lang ako kanina pagising ko. Kaya parang gusto ko pang magkape ulit. Pero doon na lang kasi baka tanghaliin naman tayo pag huminto pa ako. Dito na tayo sa may Bukawi. Yan, bumalik tayo dito sa may tulay. Hindi na ako pinatawid sa kabilang akala ko doon sa may kabilang side. Baka may daanan dito. Hindi ko rin kasi kabisado yung Pandi. Yan, dito tayo ngayon, pababa ng tulay. Ito yung Bukawi, ang legendary bilihan ng mga paputok. Ayan yung mga lagi natin paalala sa inyo, sa mga magpapaputok. Ingat lang po, kung hindi maiwasan magpaputok, sa labas nyo iputok para safe. Para safe, para walang sunog. Kasi lalo ngayon, mainit ang panahon, delikado, baka magkasunog. Yun, pagbaba mo ng tulay, meron kang 3.1 kilometers kakanan ka yung Pandi Balagtas Road. Kung saan man yun, hindi ko rin alam. Malalaman natin ngayon. Yung 3 kilometro ang takbahin mo pag mula dun sa may tulay ng Bukawi. Medyo masikip pala dito. Wala naman tayo magagawa. Hindi natin alam yung ibang daanan So bakbakan na lang dito sa traffic to. Ayun, kaya naman pala traffic, dahil may ginagawang daanan. Okay lang yan. Tiyaga, pagtiyagaan natin. Wala tayong magagawa patrabaho ng gobyerno yan. Naku, sayang yung tubig. Tumagas yung tubig, nasa gasaan. Taghirap pa naman tayo sa tubig ngayon dahil diba El Nino. Pagdating dito, ayan na, gawa na yung daan ulit. Makakaluwag-luwag na tayo. Ayan Yun.
Good luck sa mga paluwas. Haba. Ito na, pa kanan na tayo dito sa Pandi Balagtas Road. Doon pa, medyo doon pa banda. Hindi ko alam kung anong lugar na to. Ayan, Bigaa. Ano ba yun? Yan, kung magbabagyo ka, dito ka lang dadaan, dire-diretso na to. Gusto ko rin subukan magbagyo kasama tong ADB 160 natin eh. Gusto ko matry dalhin sa Baguio kasi hindi talaga ako nakapunta ng Baguio. Si Mrs. si Commander pabalik-balik doon sa Baguio. Lagi may seminar. Hindi naman ako makasama kasi may trabaho rin ako dito. Matatapat lagi. Kaya ang plano mag-ride pupuntang Baguio. Last week nandun sila, kaya lang mainit din daw dun. Ito, nakakanan na tayo sa Pandi Balagtas. Yan, ito yung papasukan nyo. Yan o, fiesta yata dito ba't walang nag-iimbita? Yung mga sir natin, fiesta nga yata. Hindi mo lang tayo na-invite para tumugtog ano. Okay, wala naman tayo kakilala rito eh. So tatakbo tayo ngayon ng 7.1 kilometers papuntang Plaridel Bypass. Oy, happy fiesta po. Ano kaya rito? Pandi ba ito o ano? Ayan o, happy fiesta po. Makikiraan lang. Wala mo magpapakapi dyan. Okay, palabas na tayo rito sa ito, yung papuntang Plaridel Bypass. Ito na nga yun. Yan, meron pa tayong 7.7 kilometers na takbuhin. Papunta naman ng General Alejo Santos flyover. Maganda yung bypass nila dito, baluwag. Ang oras natin ngayon ay 9:31 nung nakalabas tayo rito sa Plaridel Bypass. Ang lawak din ang lupa ng Bulacan no? Kaya yung mga plano nila na ilagay yung mga pabrika sa mga parteng probinsya, pwede naman dahil malalaki naman yung mga lupa eh. Para hindi naman nagsisiksikan sa Manila lahat, sa Metro Manila lahat ng mga diba? Para mabigyan din ng pagkakataon yung mga taga-probinsya, hindi na nila kailangan lumuwas ng Maynila para maghanap ng trabaho. Yung mga investor pwede nang ayain ng mga ng gobyerno na sa probinsya na lang mag-invest para umunlad din yung mga probinsya natin, hindi lang puro Metro Manila, di ba? Yan, diretso pa rin. Pero ba tayong 5.6 kilometers bago makarating ng General Alejo. Okay, nandito tayo ngayon pa kanan ng Mahardika Highway. Papuntang Baliwag daw yung kaliwa na yun. Ang oras natin ay 9:52. Ang haba nung highway, grabe. Kung mga umabot siguro mga 14 mahigit na 14 kilometers mahigit yon. Ang ganda nung daan. May mga part lang na medyo bako-bako, pero mostly puro patag na daan, kaya ang sarap tumakbo. Kaya lang hindi ako makapagpabilis dahil ang lakas ng hangin. Hanggang 100 lang yung tinakbo natin. Subok lang naman. Anong lugar na ba to? San Rafael, Bulacan. Okay. San Rafael, Bulacan na pala to. So meron tayong tatakbuhin na 15 kilometers. Teka, mukhang may sunog dito. Sunog ba to? Oo nga, sunog nga. Naku, may nasusunog.
Sunog nga ba o sigalang? Baka naging sigalan to. Ay hindi, mukhang sunog nga. Ayun, ang lakas. Bakit walang bombero? Naku po, ang lakas ng sunog. Sana naman walang madisgrasya. Ay grabe. Grabe na sunog. Bahay nga. Naku po, lumang bahay. Napakainit. Ako sana nakaalis na yung tao dyan. Oh my god. Bakit wala pang bombero? Ayun na, may bombero na. Tabi tayo. Lumang bahay eh. Alam mo lang, pagka lumang bahay, yung materyales talagang mabilis maano na, mabilis na maabo. Grabe, sana naman okay yung ano, yung may-ari ng bahay. Ay, nakadaan pa tayo ng may sunog. Ito na, bombero, bilisan nyo. Talagang napaka ano ng sunog ngayon, napaka prone sa sunog ngayong panahon na to dahil sobrang init. Kaya mag-iingat po kayo. Yan ang sinasabi natin. Yung mga nakasaksak, eh wag iiwanan na nakasaksak. Hanggat maaari, patayin lahat, lalo electric fan. Dahil syempre, mainit ng panahon, hindi pinapatay yung electric fan, tapos may iwanan mo. Pag nag-overheat, paktay ka diha, dongday na. Wala na yon, sabog na yon. Doon nagsisimula kadalasan yung sunog. Yung mga faulty electrical wiring din, ganun din. Eh yun naman, wala kang magagawa doon kasi hindi mo naman nakikita yon. Nasa loob ng mga dingding, ng mga kisame. Ang magagawa mo lang doon eh ipa-check sa electrician yung bahay mo. At least every siguro mga 5 or mga ganyan, 5 years. Kung may pera-pera ka, 5 years. Pero wala, siguro mga 10 years. Ganun. Yan ang sinasabi na di ba ng malakawang ka, di ba? Huwag ka na masunugan. Kasi ang hirap magpundar ng gamit. Lahat ng mga pinaghirapan mo mauubos. Ilang taon mong ilang taon mong pinag-ipunan, yung bahay, mga gamit. Tapos madisgrasya lang ng sunog. And worse, may madisgrasyang tao. Ay nako. Anyway, dire-diretso lang tayo rito. 13 kilometers papuntang Kamyas. Teka lang, nakakita ako ng buko. Mainit eh. Makapagbuko muna. Ayun, nakapagbuko pa nga. Ang sarap ng buko. Fresh buko. Ay. Yan, nakabawas-bawas na sa sa init. Tsaka nagpahinga rin lang ako konti dahil medyo nangalay na yung pit ko. So ngayon binabaybay para natin yung papuntang Kamyas Sibul Road. Meron pa tayong 13 kilometers na tatakbuhin para makarating doon. Ayun, andito na tayo ngayon sa San Miguel, Bulacan. Oras natin 10:15. Uminit na naman, grabe. Meron pa tayong 6 kilometers para makarating sa Kamyas Sibul Road. Ayun, kakala na tayo ngayon dito sa Kamyas Sibul Road. Then tatakbo tayo ng tignan natin 6.1 kilometers papunta naman ng ano yun? Ano yun? Hindi ko mabasa. Basta, hindi ko mabasa. Labo na ng mata ko talaga. Ayon kay Waze, meron pa tayong natitira na 18 minutes bago makarating doon sa ating destinasyon. Kalumpang yata ito. Kalumpang Malibay Road. Tama ba? Tignan ko na lang sa editing.
Pero yun ang pagkakabasa ko eh. Kalumpang Malibay Road. Sako pa rin siguro to ng ano, ng San Miguel, Bulacan. Hindi lang ako sure. Pa-correct na lang pag mali-mali mga sinasabi ko ha. Hindi ko kabisado tong lugar na to eh. Yun, okay. Kakanan na tayo rito sa Kalumpang Malibay. Pababa. Eto, medyo mapuno na rito. May nakikita na rin akong bundok doon sa malayo. Hindi ko alam kung yun yung pupuntahan natin, kung yun ba yung DRT. Pero eto, puro bundok na. Ay, puro bundok na, puro puno na pala. Pero sabi, meron pa tayong 5.1 kilometers. Puro mga kabahayan pa lang din pala dito. Akala ko yung papanik na ng bundok. Actually wala pa rin talaga kasi ako nakikitang bundok sa malapit eh. Siguro malayo-layo pa tayo. Marami ng puno, syempre probinsya na to. Pero yung bundok na in-expect ko hindi ko pa makita. Ayan, kahit sa ayun, ang layo. May bundok ako nakikita, ang layo. Hindi kaya yun yung pupuntahan natin? Parang napakalayo naman yata nun. Mukhang ayun nga. Parang doon napunta yung daan eh. Basta diretso lang to. 3.4 kilometers. Tapos hindi ko alam kung anong gagawin after nun. Basta sunod na lang tayo. Welcome to, hindi nabasa. Dito raw tayo. Kanan daw tayo rito. Ayun, parang meron ako nakitang bundok na tinutumbok na itong daan na to. Medyo hindi nga lang maganda yung kalsada. Yeah. Ay mo nga, ito na nga. Nakaharap pa tayo sa may mga bundok eh. Kaya lang ang pangit ng kalsada. Ay, ito na nga siguro yon. Puro akyatin na eh. Wow! Bundok na nga. Ayun. Ganda oh. Ito lang hindi maganda. Dahil puro lubak. Yeah. Puro lubak. Ayan ang mga bundok. Sira ang daan. Sayang naman. Yeah, ito pa. Sira ang kalsada. Iyo. Ang sakit sa betlog. Ako. Yeah. Saan tayo? Yeah. Ito. Yeah. Okay. Ito na, puro bundok na. Masama pa rin yung daan. Ito, okay na. Ayun. Medyo okay na rito. Wala nang mga bahay halos ha. Dito may mga bahay pa. Swerte naman ang mga taga dito. Ayun oh. Dahil ang lapit lang sa kanila ng mga bundok. Hindi guys, atin kailangan dumayo pa sa malalayong lugar para makakita na ng mga ganito. Ito, may mga bulaklak sa gilid. Wow. Ito, medyo mataas na itong lugar na kung nasaan ako ngayon. Dahil parang yan, may nakikita na akong pababa eh. So hindi natin napapansin, papanika tayo ng bundok. Kalayakan Elementary. Tama ba yung basa ko? O nga, Kalayakan.
Galing, pagpanik mo may humps pa. Sobrang daming humps dito. Siguro dahil sa dami ng dumadaan ng mga nagbomotor, kaya nilagyan nila ng isang katutak na humps. Baka maraming nadidisgrasya dito dati. Ito marami pa rin mga kabahayan. Kahit pa paano, marami pa ako nakikita. Ayun na oh. Wow, ang taas na natin. Nice. Ito may kainan. Nasa mataas na lugar na tayo, pero wala nang signal. Hindi na gumagana yung mapa ko. Hindi ko na rin alam kung saan ako pupunta. Basa-basa na lang tayo. Farm Income. Ano to? Violinos Farm and Campsite. Hindi dyan ang punta ko eh. Dito tayo. Pero may kainan doon oh. Wala na, namatay na yung mapa natin eh. Hindi ko na alam kung saan napupunta. Wala namang mga signage. Oh, yan taas na natin. Ang ganda na ng lugar. Medyo mainit nga lang. Yan, ano to? Private na yata ito eh. Pero ang ganda oh. Nice. Actually hindi ko na talaga alam saan ako pupunta. Wala palang signal din eh. Ngayon ini-mine mo tayo ngayon ito. Isang pababa, isang pataas. Siyempre pataas tayo. Sitio Kawit. Ay bahala na siya no? Batman sa atin. Pilipinas pa rin naman to, di tayo maliligaw. Ay ang ganda rito. Wow. Oh, di ba? Oh, ang ganda oh. Yan, ganyan lang. Pero diretso lang. Kunwari alam mo yung pupuntahan mo. Ano to? Oh. Bakit kasi wala kayong mga signage? Tapos itong mapa naman na to, wala signal. Ito na to. Wala eh. Wala talagang signal eh. Wow. Kaya alam, tayo yung mga bundok kayo. Saan ba ako pupunta? Pababa na yata ito. Pababa na nga. Ayun, may motor ako nakita. Pwede tayo magtanong. Kung nasaan yung may-ari. Motor lang ngayon nandito. Baka nandun. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Kung kakanan ba ako o didiretso. Dede. Dede na po. Ako.
Ako lang po mag-isa eh. Saan po ba yung 7 Jess? Nakatasan nyo na sa Betes bago kayo, di ba may tindahan doon sa may crossing na pag-anon sa baba niya sa crossing bago po matindilis ito yung ano yung lagpas ng tindahan ng pondohan 7 Jess na tindahan 7 Jess na po yun. ang gate lang yun Wala ko pala signal dito. wala O kaya hindi ko na makita eh. Dede na po yan. Maraming salamat po. Thank you po. Ayun, nagpas nga. Buti na lang, inaawa tayo ni tatay ko na dire-diretso tayo sa bangin. Nagpas daw. Sabi niya, doon daw sa may ano, sa may crossing. Yun na raw yung 7 Jess. Ay, wala akong mapagtanungan kasi. May tindahan daw, may crossing. Maraming tindahan dito. May tindahan ba? Oh, saan ang 7 Jess dito? Ito na ba yun? Hindi eh. Crossing daw, crossing. Ay, alam ko na. Ayun, sa kasamaang palad, nakita nga natin yung lugar na hinahanap natin. Ang problema, sarado. Yun lang. Sayang. Anyway, at least nakarating na naman tayo rito sa bulubundukin ng DRT. Okay na yun, pero tingin pa rin tayo ng mga lugar na pwede nating mapuntahan, baka naman sakali. Ang ganda naman ng daanan eh. Nakaka-enjoy magmotor. May ahon, may lusong, kompleto. Ang gagawin ko siguro, maghanap muna ako ng makakainan. Tapos yun, titingin ako ng mga pwedeng mapuntahan dito sa DRT kasi sayang naman. Dito na tayo, tapos wala man lang tayo mapupuntahan na kahit isang pasyalan man lang. Doon muna ako siguro sa baba kasi walang signal dito eh. Ito yung temple. Ay, ito, kakain muna tayo. Sige, papahinga muna at kakain. Tapos maghanap ako ng pwede nating mapuntahan dito sa Sitio Kalawakan sa DRT. Okay, tapos na tayo kumain. At ngayon naman ay uuwi na tayo. Dahil kasamaang palad sarado yung lugar na gusto kong puntahan. So wala naman tayong gagawin na rito. Nagawa na rin naman natin yung ating target, yung ating dapat gawin ngayon na matapos yung ating first 500 na odo. Ang aking tinakbo na ngayon ay nasa 560 kilometers na. So tamang-tama na yan para makapag change oil. At syempre gagawin din natin ng video yung ating first PMS, yung ating first change oil dito sa ating ADB 160. Sama ko kayo dun sa kasa. Ngayon naman ang dadaanan natin ay yung kabilang side dun sa may arko, kasi hindi ko nadaanan kanina yun eh, yung welcoming arc ng Doña Remedios. So yun ang pupuntahan natin ngayon. Picture lang, tapos diretso uwi na. Dapat pala kanina nung dumating tayo rito, dumiretso pala ako. Hindi pala ako dapat kumaliwa. Pero ang tinuro ni Waze dun sa kaliwa, dapat kung dumiretso tayo, dito yata yung arko. Malalaman natin mamaya. Parang ito yung main road eh. Tapos yung dinaanan ko kanina dun sa isa, parang looban. Ito yung pangalawang tuloy na nadaanan natin, Cebu Bridge.
Ayun oh. Parang mas maganda nga rito dumaan kaysa doon kanina. So ganito rin yung lugar. May nadaanan din ako nung isang resort. Hindi ko alam ano pangalan nun. So baka dadali na ito ni Waze. Sana naman may signal na narito. At ang hirap kanina. Yun, baling gagawin natin. Pabalik naman tayo. Ang labas naman natin ay Paangat. So doon na tayo manggagaling mapuntang Manila. Pauwi ng Navotas. Medyo malayo-layo ito. Wow, ganda ng daan. Uy. Ang ganda ng daan dito. Ang luwag ng kalsada. Tapos walang dumadaan. Wow, sarap. Welcome Barangay Kalawakan, Bulacan. Dapat pala talaga kanina doon ako nag-start. Doon ako pumasok. Ewan ko pa rito kay Waze kung ano ginagawa. Doon ako sa kabila dinaan eh. Mas maganda pala daanan dito. Oh, yun oh. Ang ganda oh. Wow. Mabatong bundok. Ayan, eto na naman tayo sa magagandang tanawin. Ayan oh. Wow. Yun oh, ang ganda ng bundok oh. Mas enjoy itong daanan kaysa yung sa isa kanina. Yan oh, gaganda ng daan. Ang dami ring ahon kanina. Yan oh, ganda ng daan, di ba? Tulo ko tong si Waze kung saan ako dinadaan kanina eh. Yeah! Sarap! Woohoo! Woohoo! Sarap naman. Oh, may konting banking pa. Yeah. May konti pang overshoot. Saan ba tayo? Ito may tulay dito. Wow. Ahon. Kaya-kaya. Ito yung Digos Hills. Yan. Sa taas. Ayun o. Digos Hills. Parik pa tayo. Huwag na lang. Mas na-enjoy ko tumakbo eh. Ito pa. Amadoras Park Camp Dine. Nako, bakit hindi kita nakita kanina? Ito si Waze talaga kasi. Dito pala maganda yun, may kapihan pa oh. Ay nako Waze. Yan, eto na naman tayo ulit sa magagandang lugar. Kaya kumudimdim. Oh, di ba? Mas sumarap dito ng mga makulimlim na. Wow. Ayun, oh. Kung may drone lang ako siguro,
Ang ganda magpalipad dito para makita mo talaga yung ano, kabuuan ng DRT. Diba? Nakakaingit yung may mga drone eh. Diba? Paglaki ko, bibili ako nun. Maganda pag may mga gala ka na ganito, oh. Meron kang drone, diba? Para hindi sayang yung moments na nandito ka sa lugar na to. Capture mo lahat. Hindi lang sa ano, sa land, syempre meron ding aerial shots. Okay, hindi na nga ito yung dinaanan ko kanina. Akala ko pa ikutin ako ulit nung sa kanina kong dinaanan, yung pinuntahan eh. Kanina talagang ano eh, parang dismayado ako ng konti. Pero nung dito ako dumaan, mas enjoy. Ang saya. Yan, oh. Maganda yung mga daanan, mas maganda yung mga makikita mo. Dog, 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 dog. Huwag kang tatawid. Tapos pato ulit. Daming aso. Wow, ahon, dami. Sarap. Oh, ganda rito. Sarap naman dito. Tayo'y kakanan dito. Tama. Yan. Yun, ang ganda ulit dito. Yun, ito yung mga nakikita kong daanan. Pwede natin tumambay dun, oh. Ay, ito nga. Tapos merong ano, statue ni Mama Mary doon. Oh, ito nga, oh. Diba? Picture tayo. Okay. Ha. DRT. Nice. Ganda. Okay, uwi na. Nakakuha na tayo ng picture. Siyempre, souvenir. Dapat dito pa nadadaan kung pupunta ka ng DRT, hindi dun sa isang dinaanan ko. Baliktad. So pauwi na tuloy ito. Dapat dito ka manggagaling, papasok doon sa DRT. Ay nako. Pero siguro depende sa dinaanan mo kung saan ka galing. Kaya doon ako tinuro ni Waze. Bali mamaya mag-uusap kami, magkakalinawan kami niyan. Anyway, ayun, natapos na yung mission natin dito. At natapos ko na rin yung first 500 kilometers dito sa ating ADV 160. At by siguro Monday baka magpa-change oil na ako. Ayun, so para sa lahat ng mga gusto ng nature, gusto nyo mag-ride as makakita rin ng nature para maiba naman, kung sawa ka na sa Marilake, pwede kang pumunta rito sa DRT or sa Doña Remedios Trinidad. Dito yan sa Bulacan. Mas maganda kung pupunta kayo ng ano, ng hapon siguro, para mas wala ng ano, mas ma-appreciate nyo yung ganda ng lugar dahil wala ng araw. Ako naman kasi hindi naman pasyal talaga ang ano ko, ang habol ko. Kailangan ko lang talagang tapusin yung break-in itong ating ADV 160, kaya talagang pupunta ako dito. Kaysa naman pumunta ako dun ulit sa Marilake, para maiba lang. Ang original plan ko talaga is pumunta ng Infanta sana ngayong araw na to. Kaya nagbago nga isip ko dahil ayun na naman, nadaanan naman ako ng Marilake. Parang ano lang, parang gusto ko mamiss ko naman yung Marilake at saka yung Infanta. So pag tagal-tagal siguro at saka ako babalik doon. Dahil nung nakaraan lang sa Laguna, galing tayo ng Marilake, dumaan din tayo doon. So dito mas okay kasi iba, kakaiba naman siya. Ibang experience na naman. At kung umabot ka naman sa dulo ng video na to, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at syempre i-share natin sa iba. Magkita-kita po tayo ulit sa ating susunod na video. Ako po si Balang, Musika Ride sa Kwentong Musikero. Salamat!